Good morning guys. Pasensya na paos. Good morning sa ating lahat. Tayo ay magluto muna tayo ng pagkain ng aso. Excuse me po, ako'y magdidikit lang.
Bagal, ligas. Mahirap magligas. Tagal. Yes. Kapalingas na. Ngayon ulit. Yung ano muna, yung mga bituka ng isda. Yun na muna ang inuna ko. Tingnan mo naman yung buko. Oh. Lumabas ng sumpa. Kulot. Excuse me po. Mamaya pagkatapos niyan, pagluto na yung bituka ng isda para ulam sa aso. Saka tayo magsaing ng pagkain na aso. Saing tayo ng kanin para pagkain ng mga aso. Okay guys. Mamaya ulit. Ay, luto na.
Guys, sinalang ko na yung kanin. Yan. Yun naman yung kanin. Gugutom na ako. Hindi pa ako nakapagsaing. Mamaya ulit. Okay guys. Luto na siya. Luto na siya, kaso lang marami pang tubig. Yan. Okay. Iyan lang natin yan. Okay na yan. Tayo mapunta na doon sa kusina. May ano pala ako dahil sa sismis. Excuse me po. Hello guys, update lang. Diba nung nakaraan, binanggit ko na nagpagamot ako sa albularyo. Tapos pinabalik ako nagpagamot ako ng Biyernes. Ngayon pinabalik ako ng Martes. Pagbalik ko ng Martes, tanong ang manggagamot ko, kamusta na? May pagbabago na ba? Pakiramdam ko. Sabi naman po, hindi na po siya masyadong masakit pag ilunok. Parang ang paghinga ko medyo maluwag-luwag na ng kaunti. Tsaka yung dibdib ko, hindi na masakit, hindi na masikip ihinga. Sabi niya, mabuti naman. Sabi niya pinanganga ako. Ngayon, sabi niya sa akin, yung tonsil ko daw na dalawa, yung dito, may parang nana, pero hindi daw yung nana eh. Namaga na rin kasi, yung dito kaya yung masakit din. Tapos yung dito, sa kabila, yun ang pinakamalaki. Yung pinakamalaki. Ngayon, tinignan niya nung Martes, pinangangan niya ako. Sabi niya sa akin, okay na, medyo naman, may pagbabago, lumiit-liit naman siya ng konti. Pero, isa pang gamutan. Sabi niya, manalig ka na sa Panginoon, manalig ka lang sa Panginoon Diyos ini. Gagaling at gagaling ka din. Sabi ko, mananalig naman po ako. Sabi niya, pag gumaling ka, sa kanya ka magpapasalamat sa akin kasi ginawa lang niya akong kasangkapan para manggamot at magpapagaling. Excuse me po. Ako guys, sumusipon. Inuubo. Ngayon, maganda na ako baka. Ngayon, sabi niya, isa pa daw gamutan. Pinasal pag ang masakit ini. Sabi ko, dito po, masakit pa po siya. Ano pa po siya ilunok? Sabi ko sa kanya. Kaya nilagyan ng tapal, 3 yan. Tapos meron pa dito isa sa batok. Dito sa batok isa. Kasi nga, masakit. Sabi ko, salamat po. Thank you po, tatang. Sabi ko, maganda na siya. Nasa
Nasa 70 plus na. Sabi niya, sa taas ka magpapasalamat. Huwag sa akin, sabi ko, ba naman po, nagpapasalamat din naman po ako sa Panginoon Diyos. Kasi siya po ang, ano, kumbaga, siya po nagpapagaling sa akin. At saka, siyempre din po, kaya din po ako nagpapasalamat sa inyo po kasi nga, ano, ginawa niya kayong, ano ba yun? Ano sa Tagalog? Ginawa siyang instrumento ba yun? Basta yun na yun, na manggamot para, ano, para magpapagaling po ng tao. Ganun. Ngayon, sabi niya sa akin, basta yung mga binawal ko sa'yo, sundin mo. Huwag mong kukontrahin. Sabi niya, kasi bawal kasi ako sa tambakol, bawal ako sa tuna, bawal ako sa yellowfin, bawal ako sa tulingan, bawal yung isda na tamban, tawag dito sa Batangas sa Idong Pilas. Tapos bawal ako sa galunggong. Basta anong klaseng galunggong, bawal ako. Ang pwede lang daw sa akin ay dilis, dalagang bukid, matambaka, tsaka tingin. Yun daw ang pwede. Tapos tilapia at saka bangus. Yun ang daw ang pwede. At saka hindi siya pwedeng iprito. Excuse me po. Bawal siya iprito kasi bawal ako sa mamantika. Bawal sa akin yung baboy. Pero hindi naman as in na pinagbawal. Kaso lang, pwede akong kumain ng baboy, laman. Tsaka hindi iprito, kundi iihaw. Tapos yung isda, pwede ipaksiw. Hindi siya pwede iprito. Pwede daw siya iprito, pero yung mantika ang gagamitin, yung olive oil. Olive oil daw. Napakamahal. 190. Pakita ko guys. Kasi bumili ako kasi nga hindi, siyempre nakakapanawa din naman lang yung paksiw. Siyempre pag ipaksiw, palimbawa hindi maubos. Ang ginawa ko kasi sa ang paksiw, piniprito ko. At least malasa. So guys, yan, 190 isang ganare. Mantakin mo, kaliliit lang 190. Samantalang yung mantika natin dito na 1.5 na mantika, 1.5 lang 100 plus lang yata. 1.5 na yun. Isang isang 1.5 na yun. Yan ang binili ko. Yun lang, inuutik-utik ko. Kunti lang. Pag naglagay ako sa kawali, kunti lang. Yung lang siya, mabasa-basa lang siya ng kaunti. Tapos, sabi niya, pwede daw manok. Pwede daw kumain ng manok. Kasi sabi ko, Tatang, pwede po ba ako kumain ng manok? Sabi niya,
Pwede ineng, kaso lang, hindi preto ha. Pwede rin siya iihaw. O kaya, itinula mo na lang. Yung tinula mo, huwag mong lagyan ulit ng mantika ha. Pwede olive oil ang ilagay mo. Kunti lang. Kaso lang po, hindi siya, yung mantika na kasi yun, yung mantika na yan to. Yung ito mantika, hindi siya masarap. Hindi siya kagaya sa mantika talaga natin na malasa. Yun lang. Tapos ngayon, excuse me po, yun nasabi niya, Martes niya ako pinabalik ng hapon. Sabi niya, babalik ka ining sa Biyernes. Ngayon, yung araw na to. Mamayang hapon. Yun ang huli kong, yun ang yung araw na yung Biyernes, yun na yung huli kong gamot sa iyo. Yun ang sabi niya sa akin. So, sige po. Sabi niya, maniwala ka lang sa Diyos. Gagaling at gagaling. Sabi niya sa akin. Kaso nga lang kahapon, nung isang araw, nabila din ako sa init. Siyempre, pauli-uli. Dahil may trabaho eh. Pauli-uli. Siyempre, mainit. Ngayon, pagdating ng alas 3 ng hapon, dumating na yung anak ko galing sa school. Saka pa ako nagligo. Sabi ko, bantay mo muna, ikaw muna magtingin-tingin. Liligo lang muna ako. Sabi ng anak ko, sige po mama. Ngayon naligo ako. Abantakin to'y kinagabihan. Ako'y inuubo. Sinisipon. Hanggang kahapon, ng umaga, hanggang kagabi. Hanggang ngayon. Excuse me po. Kagabi. Hanggang kahapon, kagabi. Kahapon. Kahapon ba yun? Anong isang araw? Basta nung isang araw. Ano yun? Kailan ba yun, ha? Parang kahapon yata yun ng umaga o nung nakarang gabi. Nung hapon, sabi ko, kasi ubo ako ng ubo. Inubo ako ng inubo. Parang masakit yung aking lalamunan. Nagsalamin ako, tinignan ko, nga ako. Ano naman, yung tonsil ko, yung pinakamalaki, lumitliit na siya. Hindi na siya nagsikip doon sa loob. Kasi nung nakaraan kasi, nung hindi pa ako nagpagamot, ang nangyari, hindi ako makahinga. Kumbaga, ito yung lalamunan natin. Yan. Ganyan, lalamunan. Tapos may tonsil din eh. May tonsil dito, may tonsil dito. Kumbaga para siyang namaga na siya ba, lumaki yung isa, ang isa naman palaki na rin. Namaga pa, kumbaga para siyang naganyan na lang. Kaya ang hirap ihinga kasi ganyan na lang eh. Yan na lang ang daluyan. Yan na lang daluyan ng kanin, tubig. Kaya masakit siya, ilunok. Ganyan na sa kaliit. Yan, ganyan na lang. Ngayon, tinignan ko nung nakaraan, gumanya na siya. Medyo lumang-luang na siya ng kaunti. Gumanya na siya. Lumang-luang na siya kaunti. Yan. Yan. Ganyan na siya kaluang. Yan. No, pag nga ko maigi, tunsil natin dito. Pag nga ko maigi, yung pinakadulo, di ba, yung tunsil natin dito, di ba, sa gitna may parang gayon. May parang gayon sa gitna. Yung sa likod nun, yung sa diretso, yung sa likod nun, kayaan ko, may ano naman siya, may singaw. Kaya pala pag naglunok ako, nung nakaraan, pati ngayon, masakit siya, para ba siyang pag lumunok ako, para ba siya pati pagkain, para ba siyang may buhangin. Yung pala, yung singaw.
sa loob. Malaki-laki na rin siya eh. Sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko, Diyos ko po, tulungan niyo naman po ako. Ano sabi ko? Eh, hindi ako uminom ng gamot kahit ako sinisipon, nilalagnat kagabi. Kahapon ng tanghali. Pero kahapon ng umagang maaga. Mga alas 5 yata ng umaga kahapon. Nagpakong ako ng tubig. Ilagay ko sa timba kasi nagligo ako maaga. Ngayon, kagabi, inano ko lang, paraga akong lahat ng mga kasukasuan ko, trangkaso yata eh. Kasi lahat ng kasukasuan ko masakit. Excuse me po. Masakit lahat ng kasukasuan ko. Masama ang pakinasa ko. Siyempre, wala naman akong mapagdaingan kasi nga wala akong kasama. Excuse me po. Yung kasama ko lang dito ngayon, yung anak ko lang. Ay, yung apo ko maliit. Yung isa kong apo na maliit. Yun lang kasama ko. Tapos, siyempre may trabaho. Pagdating ng hapon, pagdating ng alas 10, mga 10:30, bali 3 na kami uli kasi darating na yung apo kong isa na kinder. Hatid lang dito kasi hindi ako pwede magsundo, hindi ako pwede maghatid. Pa-tricycle na lang. Tapos, pag dating ng hapon, bago mag alas 4, yon darating na yung aking anak na bunso, yung grade 6, at saka yung apo kong isa, yung panganay ng apo ko na, yung grade 5, yun darating. Mayroon na kami, may kasama na ako. Kagabi, luto ako. Humiga na ako kasi hindi ko na kaya, parang akong nahihilo. Sabi ng asawa ko, dumating kagabi, ano kang nangyari sa'yo? Huwag ka nilalagnat. Sabi ko, hindi ko alam kung kasi bahing ako ng bahing, ubo ako ng ubo, masakit na nilalaugan ko sa kakaubo. Sinisipon pa ako. Paus na. Sabi niya, uminom ka ng gamot. Sabi ko, ayoko. Natatakot na ako uminom ng gamot, guys. Kasi simula nung excuse me po, ng December, nagkasikat ako, December, hindi pa ako nagpapacheck up. Yung amo ko, pinapadala na ako ng gamot. Inom ako ng inom. Tapos nagpa-check up ako January. Yun na yun, tuloy-tuloy na yung gamot, guys, hanggang ngayon. Hanggang nung July. Hanggang July. Tagal na. Sige ng gamot. Kasi yung sa puso ko, kasi nga, lumalaki yung puso ko. Binigyan ako ng resita, gamot. Tapos yung sa thyroid ko, bukol ko dito na maliliit. Sa thyroid, 3 buwan. Parang 3 buwan yata akong ginagamot. Tapos, pagkatapos nun, pinasitiskan ako para makita kung may thyroid pa ba. Pagkatapos ng CT scan, okay, nasawa ng Diyos, okay naman, wala ng thyroid. Ngayon, niresitahan na naman ako sa doktor ng gamot kasi nga mataas daw yung aking kriya. Mataas daw yung kriya ko, kaya niresitahan na naman ako sa doktor para gamot dun sa kriya. Mga 2 buwan yata gamot ko din doon, 2 o 3. Pabalik-balik, sige pa uli-uli sa doktor. Tapos nung
Tapos nung buwan na ng July, buwan ng July, masakit na yung ano ko, masakit yung dito ko, masakit ilunok, masakit ikain, masakit lahat ng dibdib ko, hindi, basta masakit, iba. Ngayon, pa-check up ako ulit. Ang sabi ng doktor, ano daw, malaki na daw yung tonsil ko. Resita na naman ng gamot. Sige, resita ang gamot. July yata yun. July, parang July. Parang ano yata yun eh. July. Si June. Umuwi kami doon. July. Niresitahan ako ng gamot. Ang niresita sa akin una-una, hindi antibiotic. Ibang rin niresita sa akin. Wala namang pagbabago. Hindi. Nagpaksikan opinion ako. Lumipat ako sa iba. Sa Golden. Dito ako lumipat sa Golden Gate. Ngayon, niresitahan ako ng Amoxicillin yata yun. Chinikap uli. Sabi niya, masyadong malaki talaga. Doon sa una kong pagpaano, ang sabi kasi, ang sabi kasi na wala na daw gamot doon na kumupis. Kailangan daw siya i-laser. Operahan. Kailangan niya i-laser, sabi ng doktor. Nanay, kailangan niya i-laser kasi wala nang niyan, ganyan. Sabi ko, Dok, magkano naman po yun, Dok? Sabi na, pag sa amin kasi private, mahal. Maabutin tayo ng 100,000. Ang may suggest ko na lang po sa inyo, bumisita kayo doon sa regional, nyo doon para malaman nyo kung magkano. Kasi pag sa regional, mas mura-mura. Hindi naman ako nakapunta doon, guys, kasi nga wala nga din namang pera nga. Kasi pag sa regional, panibago na naman yun. Panibago na naman lahat. Laboratory, lahat. Ganun. Check up, bago na naman yun. Walang pera. Mahirap pumunta doon pag wala kang pera. Hindi. Ginawa ko yun na, nagdesisyon na lang ako na magpagamot na lang. Hindi na ako bumalik sa ospital. Nitong buwan na to, hindi na ako bumalik sa ospital. Itong buwan ng August, hindi na ako bumalik. Kasi niresitahan na ako sa doktor ng Amoxicillin. Yun pang 7 days yata. Natakot na ako inom ng gamot. Kaya hindi na ako bumalik. Ngayon, ang ginawa ko, sa isip-isip ko, ginamot na ilang beses na pabalik-balik. Wala din naman. Kaya ang ginawa ko, lumipat ako sa Albilan. Ito na po ngayon. Ipag-pray nyo naman po, guys, na sana bumalik na po ako. Mamaya po ang balik ko, mamayang hapon. Kasi ngayon na daw po ang last na gamutan. Yun po ang sabi sa akin na magagamit. Sige, guys, medyo mahaba-haba na ng aking video. Sige na. Maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin at sa pakikinig ng aking kwento. Maraming salamat po at
Maraming salamat din po sa aking followers, subscribers. Yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribes naman po. At sa hindi pa nakapag-follow, follow din po ako. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat din po sa akong mga igsoon, mga kapatid ko na sa Ormoc, pamangkin, pinsan, mga kaparintehan, mga apo, mga anak ko, tsaka doon po sa mga kapatid ng asawa ko. Maraming salamat po sa inyo. Naway pagpapalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Sige po, God bless po sa atin lahat. Bye-bye. God bless and bye-bye. Salamat. Bye-bye.